Hello sa Chronicles Recap. Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manhwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i-like ito. Si Baek Jung-hyuk ay patuloy na umaangat ang kasikatan sa mundo ng merm dahil tumataas ang kapangyarihan niya. Ang 100,000 mga martial artist ay inubos ni Baek Jung-hyuk dahil doon sa labanan nila, ang mga dugo nila ay naging ilog. Ang mundo na may nalalaman sa Heavenly Demon Cult na mamumuno sa mundo ng merm. Sa kabilang panel, makikita ang ating bida na maraming dugo sa kanyang mga kamay. Kinailangan ng ating bida na balikan ng maraming beses na aasukusuhin niya ang iilang peste sa kalsada. Pinatawag niya ang kanyang alalay na sabihin sa mga gwardiya kung ano ang mga nangyayari, at sinabi niya na magpadala sila ng maglilinis sa katawan nila. Naintindihan ni Hans ang utos ng master niya, kaya umalis na siya. Nararamdaman ng ating bida na ang gamit niyang katawan ay walang kwenta, at wala siyang nararamdaman na chi at kahit na ang pagdaloy ng kanyang enerhiya sa ugat ay walang kwenta. Nagmamadali ang ating bida na mang-alap ng impormasyon sa mundong ito, at mag-undergo ng skeletal metamorphosis. May isang taong kinakausap siya. Nagpasalamat siya sa ating bida sa pagligtas sa kanya. Sinabi ng ating bida sa binata na nagkakamali siya sa inakala niya, dahil hindi niya ito tinulungan. Dahil ang gusto niyang parusahan ang grupo ng Blood Fangs, dahil sa paglabag sa batas nila, at sinabi niya na kasama siya kung sakaling makagawa siya ng kasalanan. Sinabi ng ating bida na kailangan niya ipaliwanag sa kanya ang mga nangyari, at sinabi niya na dapat hindi siya magsisinungaling sa kanya na kahit isa. Pero kung gusto ng binata na isarado na lang ang bibig niya ay magiging okay lang sa kanya. Naintindihan ng binata ang mga sinabi ng ating bida. Sinabi ng binata, sa ating bida ang kanyang mga magulang ay humingi ng pera sa grupo ng Blood Fangs para makabili ng sakahan. Madali naman nilang mababayaran ang utang nila kung ibebenta nila ang mga pananim nila. Pero nagalit ang binata sa ginawa sa kanila ng mga Blood Fangs. Nagulat siya nang makita niya, dahil lahat ng pananim nila ay sinira ng mga Blood Fangs kaya hindi sila makabayad. Nagagalit ang binata dahil hindi patas ang trato sa kanila ng mga Blood Fangs, dahil wala naman silang ginawa masama sa ibang tao. Nagmamakaawa ang binata sa ating bida na kahit ang nakababatang niyang kapatid ay iligtas niya. Napansin ng ating bida ang mga mata ng binata ay mayroon siyang nakitang kakaiba. Dahil nararamdaman ng ating bida na nakatingin siya sa Mad Demon sa isa sa mga 4 Heavenly Kings. Hindi lubos maisip ng ating bida sa mundong ito ay mayroon siyang makikilala na Mad Demon. Tinanong niya kung ano ang pangalan ng binata. Ang pangalan ng binata ay Kevin. Nagpaalam ang ating bida kay Kevin, at aalamin niya kung nagsasabi ba siya ng katotohanan sa kanya, at susubukan niya ayusin ang mga nangyari. Nagpasalamat si Kevin sa kabutihan ni Roman. Sa kabilang panel, dumating ang fiancé ni Roman, at malapit na makapasok sa teritoryo ng Dimitri. Magtatagpo na sila ni Lady Flora at Roman. Ang mga nangyari sa kanya sa nakaraang buwan. Nagagalit siya sa tatay niya dahil ginamit lang siya sa political marriage, para sa Dimitri family. Sinabi ng tatay niya na ang dapat niyang malaman ng teritoryo nila ay hindi maganda ang katayuan. Ang kautusan niya ay magtangumpayan ang kinakaharap nilang dilubyo, kaya wala silang alam na ibang paraan kung hindi ikasal sa pamilyang Dimitri. Si Flora ay naguguluhan dahil ang kasal niya ay magiging ganun lang. Naiisip ni Flora na kailangan niya ibuhos ang buhay sa kanila. Dahil ang pamilya Dimitri ay puno ng mga Manero. Si Flora ay gusto tumanggi sa tatay niya, pero ang tatay niya ay humingi na lang ng pasensya dahil wala din siyang pagpipilian. Dumating na si Flora sa teritoryo ng pamilyang Dimitri. Mas gugustuhin pa ni Flora na pakasalanan ang pangalawang anak ng Dimitri, dahil ito ay matalino kesa sa panganay nilang anak. Dahil si Roman Dimitri ay ang sinasabi nilang panganay na tanga, hinihingi nila na pakasalanan. Sinabi ni Lady Flora, tungkol kay Roman Dimitri, ay tanga at bukod pa doon siya ay namumuhay sa karaanyan, at sa kasiyahan. Nagkita na sila Roman at Lady Flora. Naamoy niya si Roman na maraming linagay na pabango sa suot niya. Iniisip ni Flora na ang kanilang teritoryo ay hindi ganun kaganda ang kalagayan. Kaya't nagdesisyon si Flora na sabihin niya kay Roman. Sinabi ni Flora ay ang political marriage ay hindi niya gusto ituloy. Hindi nag-alangan ang ating bida at ito tinanggap niya.
Si Flora ay naguguluhan sa ating bida. Narinig ng ating bida tungkol sa kasal nila na katulad niyang tanga na tao ay hindi karapat-dapat na pakasalan siya. Umaarte si Roman, na naniniwala siya na dapat ay cancel nila ang kasal nila. Hindi makapaniwala si Flora kung seryoso ba si Roman. Dahil doon gusto ni Roman na sabihin sa tatay niya na ay cancel na lang ang kasal nila. Sinabi ni Flora, dahil sa mga nangyari sa nakaraan ay nagkaroon siya ng paghahangad sa kanya. Tapos gugustuhin niya pang niya ay cancel ang kasal nila na walang condition. Tinanong ni Roman kung gusto niyang ba siyang pakasalan, tumugon si Flora na hindi niya talaga gusto si Roman. Gusto ni Roman na hindi magkaroon ng problema sa kanila, at dahil doon ay sumasang-ayon na ay cancel ang kasal nila, at siya na ang magiging responsibilidad sa kasal nila. Dahil siya ay palaging tinatawag na Roman na tanga ng Dimitri, ito ay hindi magiging problema sa kanya. Umalis na si Roman. Hindi makapaniwala si Flora sa ating bida kung totoo ba talagang ang sinasabi nilang na tanga si Roman. Sa loob ng kwarto nag-uusap sila Roman at ang tatay niya. Nagagalit ang tatay ni Roman sa pag-cancel ng kasal. Pero ang ating bida, sinabi niya sa tatay niya na kinausap na niya si Lady Flora na galing sa Lawrence family. Nagagalit ang tatay niya dahil kahit na tinatawag siya ng mga tao na tanga, galing sa Dimitri, siya ay ginawa pero na maganda ang nakapaligid sa kanya bilang isang tatay. Ang pagpapakasal sa pamilya Lawrence, dahil masisigurado nila ang posisyon bilang maharlika. Sinabi ng tatay niya na ikakasal na siya sa magandang babae na pinakagusto niya. Humingi ng paumanhin ang ating bida, at dahil doon ay binato siya ng baso ng tatay niya. Plano ng tatay na binabalak siya i-draft ngayon, at sinabi niya ang anak niya na kailangan niya pumunta sa loob ng labanan sa 6 na buwan. Narinig ng tatay niya na sangkot siya sa gulo ng grupo ng Blood Fangs. Sinabi niya na paparusahan siya ng tatay niya dahil wala siyang matatanggap na tulong sa kanya. Sinabi ng tatay niya na ang pangalawa niyang anak, ay ginagampanan niya ang buong duty na para dapat sa kanya, at dapat ngayon maging responsibilidad niya ang problema niya. Iniutos ng tatay niya na siya na bahala mag-ayos ng problema niya, at siya ay hindi niya bibigyan ng tulong. Inakala ng tatay niya na magsisimula na magpakaawa at umiyak ang ating bida. Pero nagulat siya sa anak niya dahil gustong niyang ayusin ni Roman ang problema niya na mag-isa. Nagpaalam na siya sa tatay niya, at aayusin na niya ang problema niya mag-isa. Dahil sa inaste niya ay dapat niya ito ayusin kaya nagpaalam siya, at sinabi na babalik rin siya kaagad kapag natapos na niya ang pinapagawa niya. Sa labas, sinabi ni Flora kay Roman kung nababaliw na ba siya, dahil narinig ni Flora ang mga pag-uusap nila ng tatay niya. Sinabi ni Flora na ang mga grupo ng Blood Fangs ay hindi sila natatakot kahit sa mga teritoryo ng mga maharlika. Hindi makapaniwala si Flora sa ating bida dahil haharapin niya mag-isa ang grupo ng Blood Fangs, kahit na walang tulong ng pamilya niya. Sinabi ni Flora sa ating bida, na sabihin na lang sa tatay niya ang katotohanan, at magpakaawa siya. Nagtataka ang ating bida kung bakit niya kailangan gawin iyon. Nainis ang ating bida, kay Lady Flora dahil sa pinapakialam niya siya.